Kaya ang dami ko pong napatubo. Kumbaga ito po ay mga bagong halaman dito sa aking garden. Kung sakaling mapa-stable ko po talaga ito. Kasi ang target ko po nitong ito. Hello mga plantito-plantita. Good morning po sa inyong lahat. Good day po sa lahat-lahat po ng naaabot or nanonood pa rin sa mga ganitong content. Thank you so much po. Ayan, bago po ako magpatuloy sa gusto ko pong i-share or i-update po sa inyo ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At ayun nga po, ito pong nakikita po ninyo na ito, ayan, mga paso po na yan. Bali, noong December or January, nilagay ko po yan dito at humingi po ako ng mga buto sa bayan, sa agriculture, sa DA, yan, Department of Agriculture. Kaso ang naging problema ko po sa ulit-ulit ko pong pagtatanim dito, kinakain po ng kuhol. Yung atol sa amin. Kaya sabi ko parang hindi maganda na nakatiwangwang na lang to dito kasi nagpatubo ako ng mga sili at kamatis, may okra, tapos isa pa, kangkong, yun, hindi po talaga siya nag-grow. Pero last year, mga October, humingi din ako nung time na yun sa DA. Nasunod nung December, nakadalawa akong hingi. Kaso nung time, nung paghingi ko po nung last year, umulan po nun at nagbagyo po nun ng Christine. Halos napakatagal po ng tag-ulan dito sa Bicol. Kaya wala din po, nasira ng ulan, nabulok. Pero ayan nga po, instead na alisin ko tong mga lupa ditong nakalagay sa mga paso or iligpit ko ito, naisipan ko pong taniman. Kasi yung ganito ko pong giant pandakaki na silver, isa lang puno niyan dito sa aking garden, kaya naisipan ko magpropa ng 3 lang para, kasi minsan po may mga halaman na kahit malago pong tingnan, may mga pagkakataon lalo po kung sobrang ulan ay nabubulok, lalo na po ang mga pandakaki, kasi ito family ito ng pandakaki. Silver lang siya, pero yung bulaklak nito ay hindi po naglalayo sa pandakaki, halos same. Tapos itong Duranta, isang puno lang naman yung mayroon akong ganitong klase. Kasi marami pa ito, mayroon pa itong medyo may pagka-green na dilaw, mayroon naman na yellow lang. Kaya naisipan ko rin na magpatubo yung pinakamura lang, yung halos pinaka-top cut niya. Sabi ko, try ko nga. Kasi yung ganito ko po dito ay nabili ko yun. At eto talaga, first time ko magpropa ng ganito. Ay nakapag-propa na po pala ako nito, nandoon, medyo mataas na rin, 2. Kaya po nagdagdag ako kasi sabi ko parang kulang, mayroon akong paglalagyan at kulang siya, kaya ayan po, nagpatubo ako. Madali lang naman palang magtumubo yung ganito. Tapos ito yung violet yung bulaklak nito, nakailang na rin ako nito sa bili, kaso talagang namamatay. Purple angel. Ito, magkaiba to, ito galing kay nanay. Ito yung galing pa kay nanay. Medyo malaki-laki yung dahon. Puti ang bulaklak po niya na mabango. Parang hawig sa sampagita yung niya, bango niya. Tapos ito, maliit naman. Ito yung galing naman dito sa akin. Ayan yung nagpatubo ako ng yung native na alamanda vine, or kung tawagin po ay yellow bell. Ayan. Tubo ko. Halos po magto 2 weeks na po yan. Tapos po, nang nalinisan ko na po doon sa dulo, sa pinakadulo po, hindi ko pa kasi nagagawa ng video, naisipan kong magtanim ulit po ng mga gumamela. Kasi yung iba ko pong gumamela doon, ang gaganda na po, ang tataas na. Nakasurvive po sila sa laging basa ang lupa nung tag-ulan. Ang ganda po talaga ng gumamela, lalo pag matataas na, punong-puno po ng bulaklak. Kaya yan, nilalagyan ko to ng pangalan para alam ko kung para pag nagtanim pa ako ay hindi madubli-dubli doon sa paglalagyan ko. Ayan po ay light pink, yung medyo malalaki yung bulaklak. Ito naman, itong 2 dark pink. Ito yung double na yellow. Ayan, yan po yung nauna kong tinanim. Ito nung 21, ayan, pumunta ako sa mga
barangay, doon lang sa mga nadaan-daanan lang na mayroong mga nakahingi naman ako. Ito po ay double ito na red. Ito naman ay double na orange. Ayan, tatlo. Ito single na pula. Ito ay purple. Ayan, may patubo ako nito. Dati punong-puno po yan. Kinakain talaga ng kuhol or ng atol kung tawagin sa amin. Ayan, kaysa alisin ko po kasi itong pot para lumiwanag sana dito, para lumuwag dito sa may huhugasan. Pero sabi ko patubuan ko na lang. Pero itong natong or itong gabi na tanim ko dito ay malalaki na po. Hindi ko to kinukuha ng dahon kasi pag sabi nila, pag gusto mo daw palamanin or yung paanuhin yung laman, ay dapat hindi raw po kinukuhaan ng dahon para malaki daw. Pero ayan, pag pag ubos na yung dahon, tuyo na, pwede na rin daw yan i-harvest. Kaya ayan po, malaki po yan yung mga dahon niya. Tapos yung tanim kong iba dyan, ayan po. Bali, ito pong pinapakita ko sa inyo ay dito po ito sa may pinaka-dulo na at sa likod po ng bahay. Yung ibang hiningi ko po na buto, ito. Ayan. Tumubo naman. Marami po yan. Tingnan nyo po yung patula. Halos maubos-ubos to ng atol. Pag gabi po umaatake yung atol. Ayan, ito na lang yung natira sa okra ko. Tapos ito po at last, mga plantito-plantita, nakapagpatubo po ako nitong golden shower tree. Golden shower, ang bulaklak niya po ay yung pabagsak po talaga, yung kulay yellow. Ayan, nakapagpatubo po ako sa wakas. Kaya ayan, sobra akong happy. Ayan pa po dyan. Ito naman, napakaganda po ng bulaklak nito. Yung may napuntahan akong lugar, kasama ko yung mga anak ko, sa parting Tigawon, yung tree house doon. May pinakita ko doon sa vlog na yun na halaman, na ang ganda ng bulaklak na parang purple. Ito po yun. Ayan. Kaya ang dami ko pong napatubo. Kumbaga ito po ay mga bagong halaman dito sa aking garden. Kung sakaling mapa-stable ko po talaga ito, kasi ang target ko po nitong itanim ay doon sa dulo kasi nagkakahoy po talaga ito. So makakatulong po to doon magsipsip po ng tubig. Ayun po, napaka na po ng mga halaman din dyan. Malago na. Kaya hindi na po kita dito. At eto, ayan, lagi ko na lang itong pinuputulan po, itong syngonium kasi super lago na din. Tapos ito, ayan, nilagyan ko po nito. Ito yung sinasabi ko po, na nilagyan ko dito kasi napakainit pag naguhugas. At ayan, hindi na mainit dito. Ito, nagbigay naman to ng lilim dito. Ayan. Kaya pag dumadaan po dito ay presko. Ayan po. Ayan. Ito naman yung langkwas ko, or langkwas ng asawa ko kasi nilalagay niya to sa atsara at saka sa kuyog na isda. Ayan, dati mababa lang. Tapos yung papaya ko naman, ayan, sabi ni nanay, putulin ko na raw. Sabi ko, wag muna kasi pa naman, hindi pa naman ganun kataas. Sabi ko, sayang ng mga bulaklak, magiging bunga pa yan. Pero aalisin ko po talaga yan dyan kasi delikado naman yan pag sobrang taas na. Ayan, kaya mapresko na po dyan. Ayan, mapresko po dito sa likod. Tapos ito po pala yung aking lubas. Ito po talaga itinanim ko dito kasi ito po ay pang-asim sa mga niluluto. Pwede rin po itong gulayin yung dahon niya. Siyempre po hindi mawawala din ang sili kasi yung mga kasama ko dito sa bahay napakahilig sa sili kaya nagtanim din po ako niyan. Meron pa po niyan dito. Ayan. Tapos yung mga tirang, yung mga sagula, yung mga pinagbalatan, diyan ko po nilalagay sa ilalim, kaya lumago po yung halaman. Ayan, diyan po nilalagay ko yung mga pinagbalatan, mga ganyan po, diyan ko po nilalagay. Ito, may papaya ditong dalawa. Tapos ito, meron akong ligaw na ampalaya, yung ganito lang. Ayan, marami yan. Inalis ko na nga po yung iba niyan. Marami yan dito. Ayan, nandyan siya. Tapos po, ito, nagtanim na naman ako ulit ng kamatis. Pero ang payat niya.
Ayan. Tapos yung iba kong mga herbal dyan, kinalkal ng manok din, namatay. Ito na lang yung Chinese hapon. Ay, ayan na. Hawig to sa Artemisa. Basta po, nakalimutan ko yung pangalan. Ito kasi yung Artemisa. Ayan. Ito iba kasi yung tawag niya sa amin. Chinese hapon ba yun? Ano ba yun? Basta po, baka sa may alam dyan. Pero ito kasi yung Artemisa talaga. Iba naman po yung ano nitong isa. Yung herbibuin ako. Nawala, namatay din. Tapos yung iba kong ukraan dito. Alam niyo po ba, lahat ito ukra. Ukra po sana yan na kanya nakatanim yan. May mga nilalagyan ko nitong pananda. Ang nangyari nga po ay kinakain po ng kuhol paggabi. Ayan po oh. Wala na rin po dito. Wala na din dyan. Ito naman ay sili to na matay na din. Tapos ayan, bell pepper po itong pinatubo ko dito. Ayan. Tingnan po natin kung magiging successful. Pero dito po sad na wala. Ginawan ko po nito pero namatay ito. Wala na eh. Sabi ko siguro wala na din. Ayan, nilagyan ko sana itong sitaw. Gumawa ako nito dito sa likod. Pero ang nangyari parang dalawa na lang yung natitira. Ayan. Kaya napakakapal na po ng mga halaman dyan. Ayan, mayroon pa po ako din ditong sili. Ayan, gusto ko po kasi dito magtanim nito na kahit maliit lang yung space dito sa likod. Kasi malapit po sa dirty kitchen, madali po yung pagkuha. Kaya kung mapapansin nyo po ay parang tinadtad ko dito sa likod. Yung parang siniksi ko dito yung mga mga gulay-gulay. Ayan, tapos ito, mayroon nila akong tinanim ko nitong langka. Ayan dyan. Kaya po, hinahayaan ko pong kumapal ito kasi nga po, nasabi ko din na para natatagpan po doon pag may ginagawa, hindi masyadong kita. Tapos, ayan, yung mga halaman naman nandyan naman, malago naman sila. Ayan, yung ibang ano dyan. Inabunuhan ko na nga po yan. Dati po, napakaganyan liit lang yan. Inabunuhan ko kay lumaki-laki. Tapos, parang kailangan ko naman siya ulit abunuhan para medyo tumaba. Tapos, yung ibang sitaw po, mabuti pa po itong sitaw na itong tinanim ko po dito. Ayan, mayroong bunga. Tapos, yung isa nandito lang sa ibaba, ayan. Kasi, konti lang naman po yung binibigay. Kasi marami naman pang humihingi ng mga buto sa DA. Kaya, hindi naman ganun kadami. Ito, tinanim ko dito. Mayroon din naman po ditong sili. Mayroon pa yung bunga. Ayan. Ayan, nagbubunga naman. Ayan. Tapos, ayan, mayroon pa rin naman ako ditong isa pang sili. Ayan. Marami pa akong tanim na sili. Itong tanglad ko, nandoon yan sa may papaya. Inalis ko po kasi hindi naiinitan. Ito po kasi ang gusto talaga nito, direct sunlight. Ayan, sana mabuhay siya. Ito po, dito ko lang tinanim to sa part na ito kasi hindi naman po magtatagal to dyan. Kaya, kumbaga po, dyan ko siya nilagay kasi mainit. Kasi mas gusto po ng sitaw sa mainit, hindi sa shaded. Doon po sa may likod, yung konti na lang yung natira, yung ginawan ko po ng magagapangan na straw, na plastic. Siguro po, kaya hindi yung ganung kalago kasi po, hindi siya ganung ka-direct sunlight yung sitaw. Medyo shaded po doon dahil sa puno ng bayabas. Kaya dito po, napaka-presko po dito sa likod. Ayan, kung makikita nyo po. Ganyan po yung ambience dito sa likod. Shaded ang dating, kaya napaka-presko. Plus, mayroong bayabas dito. Patapos na nga po yung bunga nito. Ayan, diyan ko na lang po nilagay yung ibang mga sobrang hinog na lalalaglag. Kinakain po kasi din ng ibon. Kaya malaking tulong din po itong bayabas dito kasi nagigitong pagkain ng mga ibon. Ayan. Kaya ma-presko po dito. Ayan po, dito po. Oh. Ayan, dadaan po tayo dito sa ilalim ng mga dahon ng paradise. Ayan. Ito po ay nandito na po ako na kaduyan. At gustong gusto ko po dito pag ganito pong mainit tanghali kasi presko lang po dito.
medyo malilim. At ayan po, ang ano niya, ang view niya na kahit paano po ay presko. Ayan, maraming salamat po sa pagsama nyo, sa pag-update ko po ng mga tanim dito sa may likod. Dito sa may pinakadulo na at pinakalikod ng aking bahay, sa side. Ayan pala, doon pala yung likod. Dito lang po sa side na ito, sa pinaka-side. Ayan, kasi dyan, iba naman na ang may-ari niyan. Ito lang yung hangganan dyan. At ayan yung mga halaman ko po na bagong tanim at update. Talaga pong pag tayo po ay plantita, hindi po tayo masasawang magtanim. Sabi ko nga po niyan, sobrang enjoy magtanim lalo po pag napapatubo natin at napapalago po natin. Sobrang nakaka-happy po. Ayan, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa episode na to. Sa lahat po na natadagdag na subscriber, thank you so much po sa lahat ng viewers, sa lahat po ng mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po and God bless you all po.